Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat ay tumayo. Salamat po sa Diyos sa napakagandang araw na pinagkaloob niya sa atin ng ngayong umaga. Kaya samahan niyo po kami na magpuri, magpasalamat at dakilain ang ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon,
ko lang pong basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa aklat ng Lamentation, chapter 3, verses 22 hanggang 23. Sabi po sa Ingles, "Because of the Lord's great love, we should not consume, for His compassion never fail. They are new every morning, great is His faithfulness." Sa Tagalog po, aklat ng panaghoy, ang mga kagandahang loob ng Panginoon ay hindi nagwawakas, sapagkat ang kanyang mga kaawaan ay hindi nagkukulang. Sila'y bago tuwing umaga, dahil dakila ang kanyang pagtatapat. Hallelujah. Ito po'y pinakikita lamang na talagang tunay na tapat po ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po, magandang umaga po sa inyo, Lord. Salamat po sapagkat muli kami po iyong tinipon sa lugar na ito para pasalamatan dahil sa buong taon ng 2025, kami po ay nananatiling tapat sa iyo. Salamat po sa iyong pag-aaruga sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong kanlungan. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na kahit kami po ay nakararanas, Panginoon, ng pagbagsak, kami muli mong ibinabangon. Minsan, nangihina ang aming pananampalataya, pero ikaw po ang aming lakas, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, hayaan mo po na maranasan namin, Lord, ang pagyakap ng iyong matibay na pakpak, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ipadama mo po ang iyong banal na espiritu na lumuko po sa bawat isa sa amin, bagamat kami po ay may pinagdaraanan sa buhay. Lord, sa umagang ito, aalisin mo po ang lahat ng ito. At sa mga aming mga mahal sa buhay, Panginoon, hayaan mo po na iparanas mo rin, Lord, ang iyong dakilang pag-ibig sa kanila. At sa pang-araw-araw namin, Lord, na paglakad sa mundong ito, meron po kaming kanya-kanyang journey. Alam po namin, Lord, na kung kami ay magpapatuloy, sa dulo nito ay ang regalong buhay na walang hanggan na ipinangako mo po sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa pagtatapos po ng taong ito, hayaan mo po na lagi naming ipaalaala yung mga kapighatian, mga luha na aming naranasan, Panginoon. At sa pagpasok po ng bagong taon, hayaan mo na ipaunawa mo rin sa amin, Panginoon, at ipagkaloob mo sa amin ang aming mga plano, balak, pangarap sa buhay, Panginoon. Kasama po ang buong iglesyang ito, Panginoon. Hallelujah, na itinatag mo para po sa iyong mga anak na tunay na naniniwala at nananampalataya sa iyo. Kaya Lord, sa umaga pong ito, punuin mo po ng iyong dakilang pag-ibig ang bawat puso po ng iyong mga anak na naririto. Pagpalain mo po sila sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mahayag sa bawat buhay namin, at kayo din po ang manguna simula sa simula hanggang sa matapos po ang aming pagsamba na wala kaming ibang sasambahin, dadakilain, kikilalanin at itataas, kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ating pong i-welcome ang ating pong mga katabi, ating nasa harap at ating nasa likuran. Let's just welcome one another with the warmth of the love of the Lord. Come on. Welcome po lahat.
natin ang Panginoon. Let's just welcome as we welcome one another with the love of the Lord. Mapapaniwalaan po ba ninyo na, actually hindi ko po mapaniwalaan, na ngayon ay huling linggo na, Sunday, ng taong 2025. Yung susunod na linggo po ay iba na ang taon. So sa isang taon na po tayo makita muli. Okay. Sige po, tayo po lahat ay makakaupo na. At ngayong umaga po ay ating pong tatapusin yung ating statement of faith na mga pinananampalatayanan po ng TCFC. Tayo po, as a church, as a local church po, bahagi po ng katawan ni Kristo. Ito po ay, lahat naman po ito ay galing sa salita ng Diyos. So, dalawang topics po itong ating tatalakayin. At loobin po ng Panginoon, ito po ay ating matapos. Ito po ay ayon doon sa kung ano po ang gustong ipaturo po sa atin ng Panginoon. Ito po yung ating sinusunod bilang utos po ng Panginoon. Dalawang ordinansa ang binigay po sa atin ng Panginoon. Bahagi po ng kanyang mga utos. Dalawa po ito. Ito po ay una, ang water baptism. Pagka meron po isang nananampalataya, ay susunod po doon ay babautismuhan sa tubig. Tingnan po natin, on an overall view, meron dito sa baptism. At bakit? So, ikalawa ay ito pong tungkol sa ating ginagawa every Sunday, which is the Lord's Supper, o yung banal na hapag, o yung communion. Ating pong tinatawag, bakit ito ginagawa? Ito ba ay nasa Bible nga? Well, yes. Every Sunday po yung ating nababasa po ito. Ina-administer po sa atin sa communion. Pero ano ba talaga meron dito? Bakit? Mahalaga nga ba ito? So ito po ang ating titingnan. So, truth number 14 is baptism by water. So babasahin ko po ito based po sa ating TCFC documents. The ordinance of baptism by a burial with Christ should be observed as commanded in the scriptures by all who repented and believed in Christ the Savior and Lord. In so doing, they have the body symbolically washed in pure water as an outward symbol of cleansing, while their heart has already been sprinkled with the blood of Christ as an inner cleansing. They declare publicly to the world that they have died with Jesus and been raised with Him to walk in newness of life. Sa Tagalog po, ang bautismo sa tubig. Nababasa po ba niyan mula dyan? Okay. Ay sa pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan at pinag-uutos ng salita ng Diyos sa lahat ng tumatalikod sa kasalanan at nananampalataya kay Kristo bilang Panginoon na siya Panginoon at tagapagligtas. Ito'y paglalarawan ng paglilinis ng tubig na dalisay bilang simbolo ng paglilinis ng pusong binuhusan ng dugo ni Kristo na paglilinis din naman ng pangloob na pagkatao. Ito'y pagpapahayag sa mundo ng kanilang kamatayan sa kasalanan na kasama si Jesus at muli namang binuhay na kasama niya upang lumakad sa buhay na binago. Po daw bautismo, paglubog po sa tubig, in a symbol na siya namatay na sa kasalanan at symbol naman ng kanyang pag-ahon, yung kanyang buhay na binago ng Diyos. So that's water baptism. So subukan po nating sagutin base po dito and sa scriptures, sa salita po ng Diyos. Ano nga ba ito po mga tanong na ito, tatlong tanong. Ano ang bautismo sa tubig? Bakit ito mahalaga? Ito ba ay daan ng kaligtasan? Kadalasan pong tanong ito. Pag ako ba ay hindi na-baptize, that means, ako pala hindi pala ako kandidato papuntang langit. Ano? At kailangan palang ako'y magbautismon para ako'y mapunta sa langit. O yung mga nabautismuhan, sila ay tuwan-tuwa, ay salamat, pupunta na ako sa langit dahil ako'y nalubog at ako'y naahon na sa tubig. So doon naman po sa banal na hapag o communion, truth number 15,
So sundan nyo lamang po ako. Kung meron po kayong notes, mas maganda kung ito po yung inyong isusulat. Lord's Supper, as commanded in 1 Corinthians 11:25 to 26, is to be done as often as possible during worship meetings and fellowship, and is done for fellowship with the believers as the body of Christ, and to remember His death and resurrection. Sabi po rito sa Tagalog, ang banal na hapag ay pinag-uutos sa unang Korinto 11:25 to 26, 25 hanggang 26, ay ginagawa sa tuwing nagkakatipon sa pagsamba at pakikisakasama ang ibang mananampalataya bilang kabahagi sa kabuuang katawan ni Kristo. So ito po yung ginagawa natin bago po tayo matapos ang ating worship service, ang communion. So, punong isa, 3 questions yung ating pong titingnan. Bakit may communion o banal na hapag? Ito ba ay daan ng kaligtasan ng tao? Ito rin yun. Kaya ako'y sumasama ba ako dun sa communion para aking maging insurance na, okay, meron na akong kaligtasan. Tama ba yun? Yung ba sinasabi sa Bible? At therefore, ano ang kahalagahan nito? So una muna natin pong titingnan ay yung pong binanggit natin una, which is yung pong bautismo sa tubig. Ito ay simbolo ng pakikipag-isa ng isang mananampalataya sa kamatayan ni Kristo. Ito ay ang kamatayan sa krus. Tayo po tumayo, babasahin po natin ito pong salita ng Diyos sa Romans chapter 6, verses 1 to 4. Ito pinabasa po rin natin ito sa ating mga BSC. Sabi po rito sa verse 1, ano ngayon na masasabi natin? Sabi po ni Apostol Pablo, sabi niya sa Romans 6, 1 to 4, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Siyempre hindi. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin, kaya hindi na tayo dapat magpatuloy sa pagkakasala. Hindi ba ninyo alam na nung binautismuhan tayo kay Kristo Jesus, nangangahulugang ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Kaya nung binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya, kung paanong binuhay naman muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So ito po yung sinisimbolo nito. Ito ang pagkamatay ng Panginoong Yesus na sumama doon yung nananampalataya kay Kristo at sa muling pagkabuhay ni Kristo ay ganun din naman sa buhay na bago. Dulot ng buhay na binigay sa kanya ni Kristo dahil siya ay nanampalataya. Panginoon, ang mga salitang ito po ay ibaan mo po sa aming mga isipan at puso. At sa mga susunod pang amin pong basahin pong mga salita ninyo. Kayo po, O Diyos, ang siya magturo, magpalinaw nito sa amin. Ano mang bagay sa aming mga puso na hindi ayon sa inyong kalooban, Panginoon, ano mang kasalanan nakatago, O Diyos, ito po inyong linisin sa amin, ito po yung aming tinataas sa inyo, pakalinisin mo po kami upang maging malinaw ang inyong pagtuturo sa amin, ang inyong pangungusap ng inyong banal na Espiritu. Salamat sa inyo, Ama. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Ako po tayo. So ito po yung una natin gustong tingnan. Ito ay simbolo ng pakikipag-isa ng isang nananampalataya kay Kristo. Nung namatay si Kristo sa krus, pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, you believe Jesus in your heart, that He is your Lord and Savior. Yung kanyang pagkamatay sa krus ay siya rin pagkamatay, sumasama ka doon sa pagkamatay niya mismo ng kanyang katawang lupa. Of course, ang Panginoong Hesus siya ay 100% tao and 100% Diyos. Ngunit siya ay naririto hindi para siya ay mabuhay bilang Diyos, kinakailangan as a requirement upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan sa lahat ng nananampalataya sa Kanya,
ay kinakailangan he has to put on flesh and bones and blood. Sapagkat ang requirement ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay dugo, kamatayan, buhay. Walang ibang po pwedeng maging kabayaran na qualified, kundi isa lamang. Siya lamang sapagkat siya ay bukod tanging walang kasalanan. Alam po natin sa Old Testament, ginagawa po nila, sila ay nag-aalay ng mga hayop. At yung saserdote, punong saserdote, titingnan nila yon. Yung kanilang team, titingnan, susuriin lahat. Dapat wala kahit anong kapintasan. Walang sakit, walang kahit anong dungis. Perfect. It has to be perfect. Agriculturally speaking, yung bibigay mong hayop. Now, yun po'y anino lamang sapagkat nung binigay sa atin ang Panginoong Yesus, siya ay verbo o salita na nagkatawang tao upang maging kordero ng Diyos. Siya ngayon yung tunay na kordero, na siyang dugo, na may dugo at may laman, na siya rin naman ang sumuri bilang high priest at tiningnan niya sa kanyang sarili na hindi dapat siya magkaroon ng kahit anong dungis. Dungis ng ano? Physical ba? Dungis ng kasalanan. Wala kahit anong maging pwedeng kapintasan spiritually. So once he determined as a high priest na ang kanyang sarili ay tama bilang pwedeng ipanghandog sa kasalanan ng buong sanlibutan once and for all with finality, then kinakailangan yung kanyang dugo ay bumuhos. At ang kanyang buhay ay kanya ibigay upang magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng lahat ng kapatawaran o paglilinis ang kasalanan ang lahat ng tao. Ngunit yun lamang mananampalataya sa Kanya ang makaka-avail o makaka-enjoy o makakaroon ng access dun sa paglilinis na yun. Which means to say that if you continuously reject Jesus, yung Kanyang salita, nire-reject mo, pero ka sarili ng mga konsepto para sa iyong katuwiran, then you reject Christ, then yung effectivity, yung bisa ng dugo ay hindi mo matatamasa sa iyong buhay. Mananatili ka pa rin sa iyong kasalanan. Sapagkat ang dugo lamang ni Kristo ang pwedeng pambayad ng kasalanan ng tao. So therefore, ang bautismo ay ipaglalarawan na nung namatay si Kristo, ikaw, symbolically speaking, by faith, ay nakimatay ka na rin doon sa kanyang pagkamatay sa krus. At ang iyong kasalanan, dahil sa kanyang dugo, ay napatawad, napahina. Hindi na ibibilang sa iyo ang kasalanan sapagkat may umako na ng penalty o ng parusa ng iyong kasalanan, which is Christ Himself. There was substitution. Yung buhay ni Kristo, na dapat sanang hindi siya mamatay sapagkat wala siyang kasalanan, ay ibinigay sa iyo nung oras ng ikaw ay nanampalataya. Yung penalty naman ng iyong kasalanan dahil ikaw ay may kasalanan at lahat ng iyong kasalanan ay ibinigay kay Kristo at siya na ang umako. Siya na ang nag-implement sa kanya itinaos ang dapat sanang ang kabayaran ng iyong kasalanan. Nagkapalit. There was a great substitution. So therefore, ang iyong bautismo sa tubig, ito'y iyong idinideklara at ipinapaalala mo rin sa iyong sarili at sa lahat ng mga nakakapanood sapagkat ito'y panlabas na gawain. Na on a public note, ang iyong buhay ay isinama mo na sa buhay ni Kristo hanggang sa kanyang kamatayan. Therefore, ang iyong dating pagkatao, dating ugali, dating mga tendencies, dating mga desire mo, ang iyong mga kagustuhang mga taliwas sa Diyos at malayo sa Diyos, na mahilig kang gumawa ng kasalanan, normal sa iyo yun, ito ngayon ay patay na.
Ipinakita mo doon na yun ay patay na. Kaya therefore, ito'y gagawin mo ng publiko. Yung naganap sa iyo, between you and God, ito ngayon ay ipapakita mo ngayon sa publiko. So tingnan po natin ito. Ito'y simbolo na pakikipag-isa ng isang mananampalataya sa kamatayan ni Kristo. Ito yung kamatayan sa krus. So yung paglubog mo, simbolo ng iyong kamatayan. Siyempre, hindi ka po pwede nakalubog ng napakatagal. Kailangan kayo umahon. So sa pag-ahon mo, ito naman ay simbolo ng iyong buhay na binago ng Diyos. Amen? Amen po ba ito? So this is a symbol. Ito ay hindi naglilinis sa iyo. Ito ay hindi buhay. Ito ay simbolo ng naganap na muna sa iyong buhay. Naganap muna yon. And therefore, pupunta ka sa baptism. Pagpapahayag mo na kung ano ang nangyari sa iyo. So yun din po sinasabi sa atin sa Romans chapter 6. Ngayong ako'y bago na. Ngayong ako'y namatay na yung dati kong pagkatao. At ito ipinakita ko doon sa pamamagitan ng aking paglubog sa tubig. Bago na ngayon ako nung aking pag-aahon. Sabi doon sa ating binabasa sa verse 1 ng chapter 6. Ngayon, dahil ako nga ay may bago ng buhay, magpapatuloy pa ba ako sa kasalanan? Nakikita niyo kung gaano ka, ano yung tanong na yun, ano? Na hindi tama, di ba? Ngayon ako'y bago na, ano ba nga masasabi natin dito? Magpapatuloy pa ba ako sa kasalanan para lalo madagdagan ng biyaya ng Diyos sa atin? Yung bang kalooba, yung bang kagandahang loob ng Diyos ay pwede ko pa matamasa pa? Pwede ko pa ba matanggap pa yon na mas marami pa? Kung ako'y patuloy pa magkakasala. Eh hindi nga ba't ikaw ay nung pag-ahon mo, simbolo na yon ng iyong bagong buhay? So bakit ka pa babalik sa dati mo kung ikaw nga ay tunay na meron ka ng bagong buhay mula ng iyong mula ng kinanampalataya kay Kristo? Ito yung sinasabi ni Pablo. So yung bautismo is a public declaration at ito'y reminder sa iyo na minsan sa buhay mo, ito'y ipinahayag mo at testigo doon ang Diyos at ang lahat ng kasama doon. Second question, natin nabanggit kanina, ano ngayon nga ba talaga itong bautismo sa tubig? Public nga ito. Ito'y pagpapahayag sa mundo sa hindi kinahihiyan. Bakit mali-mali yung spelling ko rito? Hindi kinahihiya at hindi kinaduduwagan. Naalala niyo yung, meron po kasi sinabi dun sa Bible, at binanggit din po ito ni Pastor Ray, yung mga hindi papasok sa langit ay yung kasama doon yung mga duwag. Ano yung duwag? Yung iyong pagiging Kristiyano, tinatago mo. Kinaduduwagan na pananampalataya kay Kristo Jesus na siyang Panginoon ng lahat. Mateo chapter 10 verse 32 to 33. Sabi po mismo ito ng Panginoong Jesus. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harapan ng aking amang nasa langit. Mabigat po ito. So doon pala sa trono ng Diyos, kung ikaw ay ikinahihiya mo ang Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus mismo, ganun din ako. Kung dito sa lupa, ikinahiya mo siya. May pagkakataon na nailagay na sa iyo, sa iyong harapan, abot kamay o abot ng iyong text o chat, na ipahayag mo yung salita ng Diyos doon sa nag-chat sa iyo o nakausap mo, nakabunggo mo, nakaharap mo, upang ibigay mo na yung salita ng Diyos, ang gospel, ikinahiya mo. Actually, natakot ka. Natakot ka, baka i-reject ang sabihin mo. Baka hindi tanggapin, nakakahiya. Natatakot kang ma-reject. Ito yung sinasabi sa salita ng Diyos ng mga duwag. Ayaw panindigan.
Sabi po doon sa isang interview kay Keanu Reeves, napanood ko po yun. Tinanong siya, ano ang konsepto niya ng pag-ibig? Ikaw ba ay lover or fighter? Tinanong siya. Ikaw ba ay lover or are you a fighter? Sabi niya, fighter ako. So sabi nung nag-interview sa kanya, fighter ka pala. Bakit mo nasabing ikaw ay fighter? So nasabi niya, dapat ka maging fighter. Anong klaseng pag-ibig yun kung hindi mo kayang ipaglaban ang iyong pag-ibig? O, di ba? Tama ba yun? Ituloy mo yung palakpak mo. Di ba? Ang pag-ibig, pinaglalaban. Amen. Tama po ba yun? Hindi po pwede mo itago. Meron kang kanta nga, di ba? Sana nga daw, nakalimutan ko na yung lyrics. Gusto niya daw, sabi nung kumakanta, gusto daw niya sanang siya ay makapunta sa ibabaw ng bubong at siya ay sumigaw na ako at siya ay nag-iibigan. Pero dahil kasi ang kanilang pag-ibig ay laging nakatago. Sakit ano? Lagi kinahihiya. He wants to shout and sing at the rooftops ng kanilang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig na totoo ay hindi kinahihiya. Amen po ba ito? Ganon din sa Panginoon. Sabi nito, kung ako'y mahal mo, huwag mo ko ikahiya. Ikinahihiya mo ako. Sabi niya, sige, kung dito kinahihiya mo ako, darating din ang panahon sa harapan ng trono ng aking Ama. Sabi ng Panginoong Yesus. Pag tinanong si Jesus ng Ama, iyo ba siya? Sasabihin din ng Panginoong Jesus sa iyo, ikinahiya niya ako dito doon sa lupa. Hindi ko rin siya aangkinin dito, ikahihiya rin. Sasabihin din niya sa atin, hindi ko kilala yan. Sino ka? Who are you? Who you ka sa akin? Dati magkasama na tayo. Ako at ang Ama ay mananahan na sa iyo. Sabi pagkas ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Sabi ng Panginoong Yesus, ako at ang Ama ay mananahan sa Kanya. Pero dumating ang panahon na may nagtatanong sa iyo o may pagkakataon na ang iyong pwede na ibigay mo at ipahayag mo ang salita ng Diyos sa gospel tungkol sa pagliligtas ni Kristo, ikinahiya mo, yung Ama at yung Anak, ikinahiya. So therefore, when you go into baptism, you go on public by saying, ako at ang Panginoong Yesus ay isa at ngayon, ako ay pinapahayag ko ngayon to sa lahat. Publicly. Kung ano yung naganap sa akin bago ko pumunta dito sa tubig. Hindi ko dun gagawin ang pananampalataya, dun ko sisimulaan, kundi ito ay pagpapahayag na kung ano na naganap sa akin. Pero ngayon, marami ng testigo. Kaya kung sino man kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ang tunay na pag-iibig, pinaglalaban. Amen? Pag tunay kang nagmamahal, hindi mo ikahihiya. Hindi secret love. Marami sa mga Kristiyano, nagkakagulatan, ay Christian ka pala. Tagal na natin dito magka-opisina. Ikaw pala ay Kristiyano. Ikaw pala ay Christian. Mateo chapter 28, verse 19 to 20. Kaya humayo kayo. Okay, sorry po. Bakit ito mahalaga? Okay. Tingnan naman natin itong ikatlong tanong. Bakit mahalaga ang bautismo? Dahil ito ay utos ng Panginoong Yesus. This is a direct order or command of Christ. Kaya sabi dito, humayo kayo sa lahat ng mga lahi at gawin silang mga alagad ko. Mga kapatid, bago po basahin pang kompleto yun, itong utos na ito, this is a great commission, ito yung huling habilin niya bago siya pumunta sa langit. Mahalaga ang sasabihin ng mga ng taong namamatay.
the last few words of a dying man. Mahalaga yun. Marami siyang pwedeng sabihin, pero kung ano yung sasabihin niya sa kaunting lakas na lamang na natitira, napakahalaga nun. Kaya yung John chapter 14, 15, 16, 17, mga huling panalangin, huling habilin, yung pong naroroon. Mas lalong mahalaga, gaano ka ba kadalas na nabubuhay na maguli? Mas lalong mahalaga sa aking tansya, yung bang ikay nabuhay na maguli, at bago ka pumunta sa langit, ay meron kang bilin. Ito po yung kanyang binibilin sa atin. At yung kanyang huling bilin sa atin, ang sabi rito, ay inyo bagang ipahayag ang lahat ng aking mabuting balita at gawin silang mga alagad. Then, next sentence comes in, sabi, bautismuhan mo sila. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Banal na Espiritu. Espiritu Santo, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y palagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. At pagkatapos noon, siya ay umakyat na patungong langit. These are the last words of a newly risen man. You have to baptize them. You have to go into baptism. Dahil ito'y utos, huling habilin ng ating Panginoong Jesus. Siya mismo, sinunod niya ito. Bago siya nag-umpisa ng kanyang ministry, he himself submitted and followed and obeyed baptism na galing po kay John the Baptist. So ano ang bautismo sa tubig? Ito ay pagpapahayag sa mundo na hindi mo ikinahihiya at hindi kinaduduwagan ang pananampalataya kay Kristo na siyang Panginoon ng lahat. At ang lahat ng ito ay ginagawa natin in public at ito ay ginagawa natin dahil ito ay sinusunod natin ang utos ng Panginoong Jesus. Huling habilin niya bago siya pumunta ng langit. Now, third, last but not the least, ito ba ay daan ng kaligtasan? Ang bautismo ay hindi daan ng kaligtasan. Ito ay ginagawa sa mga nanampalataya na kay Jesus. Acts chapter 10 verse 47 to 48. Pinabautismo ni Apostle Pedro ang mga nanampalataya kay Jesus. So, ito po yung nangyari kay Pedro. Kaya sinabi ni Pedro, wala nang makahadlang sa kanila upang bautismon sila sa tubig. Ito po'y matapos siyang mangaral at maraming nanampalataya. So sabi niya, wala na makakahadlang. Ano pa ba ang dapat pang gawin? Next step, pag ikaw ay nanampalataya. And the same manner po sa atin dito. Kung meron pong nagumpisang manampalataya sa Panginoong Hesus, ibinigay ang kanyang buhay kay Hesus, the next step is baptism. So kung meron po kayong alam o kayong mismo, meron kayong commitment na sa Panginoon, that you gave your life to Christ, na ikaw ay nagsimula ng manampalataya at naging tagasunod na ni Kristo, at gusto mo sumunod sa Kanya, tulad ng ginawa rin ni Kristo, na siya ay sumunod sa binilin sa Kanya, na kailangan niya magpabautismo, you want to be baptized, pwede mo din itong gawin. Sabihin mo lamang sa iyong Bible study leader. Sabihin mo lamang sa akin. Sabihin mo lamang dito. Meron ba ritong hindi pa nababautismohan pero siya'y nanampalataya na sa Panginoong Hesus? Meron po ba rito? Pakitaas ang kamay. Meron po ba rito hindi pa nababaptize? Well, praise God kung lahat ay nabaptize na. So sabi dito, walang makakahadlang na kung ikaw'y nanampalataya na sa Panginoon. Next step, you go into baptism. Bautismohan sila sa tubig sapagkat tulad natin, sabi ni Apostol Pedro, natanggap na nila ang banal na Espiritu. The moment that you believe in Christ, the moment that you have faith in Christ, nung ikaw ay nanampalataya na kay Kristo, ang hindi lamang yung ama at ang anak ay magiging tirahan nila ang iyong puso. Ang sabi dito, yung mismong banal na Espiritu rin ay mananahan din sa iyo. Sabi nito ni Pablo, Efeso chapter 1 verse 13.
Ngayong ito'y tinanggap mo na ang salita ng Diyos ng kanyang mabuting balita. Ang banal na spirito ay magiging tatak o selyo sa iyong puso. Pagmamay-ari, ito'y tatak ng pagmamay-ari bilang ebidensya, bilang tatak ng pagmamay-ari ng Diyos sa iyo. Bilang pangunang bayad ng iyo pang tatanggapin sa oras na dumating ang Panginoong Jesus sa ikalawang pagkakataon. Now, do you have the seal of the Holy Spirit? Ang ibig sabihin na ikaw ba'y nananampalataya na kay Kristo, you have the seal of the Holy Spirit. At ang banal na Espiritu ay hindi umaalis. Oras ikaw nakakasala, lumalayo sa iyong pananampalataya, nalulungkot, nahahapis ang banal na Espiritu. Hindi mo siya kailangan i-invite uli sapagkat nandiyan siya. Kasama mo sa lahat ng iyong dinadaanan. So therefore, verse 48, at inutos ni Pedro na bautismon sila sa pangalan ni Yesu Kristo. Pagkatapos noon, pinakiusapan nila si Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Because of their faith, nagkaroon ng tunay na uhaw sa salita ng Diyos. Pedro, huwag ka munang umalis. Kasi bitin yung 4 na oras na tayo mag-Bible study. Pwede bang ilang araw ka pa nandito? Huwag ka alis. Ito ka muna. Uhaw na uhaw. And the hunger and the thirst for the Word of God was created because of the faith, genuine faith to the Lord Jesus Christ. Naiwanan po muna natin yan. Babalikan po natin yan sa mga susunod pa mga araw. Pero tingnan po na natin, TCFC also follows the ordinance of communion. What is communion? Again, the question, ito ba ay daan ng kaligtasan ng tao? Pag ako ba'y kumain ng tinapay na yun, na bilog, wafer, at ako'y minom dun sa juice, grape juice, ito ba'y, ako ba'y nagkakaroon ng kaligtasan? O ako ba'y ligtas na, kaya ba ako tumatanggap noon? Ano ang kahalagahan nito? Utos din ba ito sa atin? Unang Korinto chapter 11 verse 20 to 22. Pakikipag-isa ito. Damayan, tulungan sa kapwa, mananampalataya. So sabi po rito sa verse 20. Binilin po ito. Apostle Pablo. Kaya pag nagtitipon kayo, hindi naman ninyo pinagdiriwang ang banal na hapunan. Pinapagalitan niya mga taga-Korinto. Dapat kasi kayo nagbabanal na hapunan o banal na hapag o nagko-communion kayo. Dahil kapag oras ng kainan, hindi kayo naghihintayan. Ito, nagmamadalian. Hindi pa nag-uumpisa, kalalapag pa lamang ng tinapay at nung kung anumang pagkain na nila, at that time, nagmamadalian na silang magkainan. Yung iba nagsasharon na. Hindi pa dumarating yung iba, nakabalot na yung iba. Yan tayo eh. Kaya pagdating ng iba, ito pala, iuwian na. May baon, plastic. Ang ganda ng bag, Hermes. Pero sa loob, may plastic labo. Dahil kapag oras na ng kainan, hindi kayo naghihintayan. Kaya ang iba'y lasing na. O ito, nalasing pa. At ang iba na may gutom pa. Iba, sobra-sobra na ang nakain, naubusan na tuloy yung iba, gutom. Ibig sabihin, walang damayan. Walang konsiderasyon. Hindi iniisip ang ibang tao. Walang ibang iniisip, kundi ang sarili. Kaya tinanong na, verse 22, wala ba kayong mga sariling bahay para doon kayo kumain at uminom? Tayo na parito, sabi niya, para tayo ay magpiestahan, para tayo ay magsama-sama, para tayo magkainan, magkakaharap-harap, magkaroon tayo ng fellowship. Alam po ba niyo sa Middle East, well, for Oriental countries, sa mga Eastern countries, ano ba, Pastor?
kayo po nanggaling kayo sa Middle East. Pag kayo ay inanyayahan sa isang bahay at kayo kumain, ibig sabihin, close na tayo. Doon mismo sa hapagkainan ng bahay nila, pinakain ka doon, hindi ka na iba sa akin. Close na tayo. Ito yung ibig sabihin sa atin. Tayo ganun din eh. Pagka mga magkakaibigan, nagkakasama-sama, hindi maaaring walang pagkain. Lampas pa nga sa atin dito sa Pilipinas dahil meron pa tayong pabaon at meron pang pabalot. Sa sobrang lakas ng impluensya ng mga Pilipino, pati ang mga ibang mga bansa, ginagaya na rin si Sharon. Paborito nila yung lumpia. So ibig sabihin, tuwing tayo ay nagkakaharap-harap at kumakain, yun ay simbolo ng fellowship na tayo nagkakaigihan. Pwede ka bang makisamang kumain ang iyong kaaway? Kasi kadalasan, pagka tayo ay kumakain, nag-uusap pa, di ba? Tama po ba yun? Nag-uusap tungkol sa mga buhay-buhay, tungkol sa buhay ng ibang tao, at kung ano na pa mga chismisan, which is hindi naman dapat. Pero ibig sabihin, merong fellowship. Ito yung sinasabi rito. Huwag baka kayo mag-unahan. Sa ginagawa ninyong ay nilalait ninyo ang iglesia ng Diyos at ipinahihiya ang mga mahihirap. Ano ngayon ang gusto ninyong gawin ko? Purihin kayo? Aba, hindi. So pinapagalitan niya. Bakit? Pag ang mga tiga-Korinto, mga Kristiyano, nagsasama-sama, yung mga kaunti lamang ang dala na pagkain, nauubusan. Yung mga iba na kitang-kita doon yung kanilang pagkakaiba-iba ng mga mayaman, mga may sinabi, at yung mga mahihirap, at yung mga mahihiyain. Ang sabi, di ba't kayo iisang katawan? Bakit hindi kayo sabay-sabay na kumain? Yung nga yan, may nakauna. Bakit hindi kayo mag-share sa iba equally? May nauubusan daw. Bakit sobra kayong kumain dito? Hindi kayo pumunta rito para kayo ay magpakabusog ng todo dahil lang sabi, meron naman kayong mga bahay. Kayo ay nandito sa communion, hindi para mag-buffet o eat all you can. Sa Vikings ginagawa yun. May unli kape pa. Pag tayo nagko-communion, sabi dito ni Pablo, kasi sa kanila tinapay talagang totoo. Hapunan talaga yon. Pero hindi po pwedeng yung isa, busog na, busog tuta na, yung tiyan, sa sobrang daming kinain, pwede nang pagtirisan ng kuto. Kasing tigas na ng noo. Ano to? Sobrang na ang kinain. Nakahilaw na yung pusod. Samantalang iba, wala pang kinakain. Sabi niya, hindi ganyan. The essence of communion, kaya nga sabi communion, which is co-equal, common with everyone, is ang lahat dapat ay nakakakain, lahat ay meron at sabay-sabay ginagawa. As a sign of fellowship and being in one accord, in one spirit, and in one direction, in one body of Christ. Amen. Hindi kayo pumunta rito para dito kayo mag-carbo loading. Sinasabi ni Pablo. O dito kayo magpakabusog. Ano ang kahalagahan nito? Ito ay pagsunod sa pagpapahayag sa kamatayan at buhay ni Kristo sa lahat ng mga nananampalataya. Same as with baptism. Kaya sabi niya sa sabi niya sa verse 23, Genesis. Sabi niya sa unang Korinto, chapter 11, tutuloy natin ng basa, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa inyo. Itong dahilan kung bakit meron tayong communion. Ginawa ito nung unang-unang communion the night before Jesus was betrayed. The Last Supper. Kaya nga po ito Last Supper. Noong gabing ipinagkanulo ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang pagpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito. Hati-hati. Hindi, ito, isang tasty sa iyo. Ito, isang kapiraso na lang dahil kay
dami mo nang nakain o isang araw, o ikaw ulam na lang sa iyo. Hindi, sinati-hati nito sama-sama as a symbol na tayo ay bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Ito po yung sasabihin niya rito. Ito ang aking, ano sabi? Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Alala niyo yung sinabi ko kanina? Ang pagdating ng Panginoong Yesus dito, upang maging handog sa kasalanan ng lahat ng tao. Inihahandog ang kanyang katawan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. That once upon a time in your life, nanampalataya ka, nung ikaw nanampalataya sa Kanya, naging kabahagi ka sa Kanyang kamatayan, and then therefore sa Kanyang pagkabuhay na maguli, bahagi ka na rin sa Kanyang buhay. When you take on communion, you declare, Panginoon, ako po'y kaisa nyo sa inyong pagkamatay. Ito yung dugo, which is a symbol po nung cup na may juice, grape, or wine. Pag inom mo doon, yung pong kanyang dugo ay aking tinanggap symbolically na naganap na sa akin nung ako ay nanampalataya, unang nanampalataya kay Kristo. Na itong dugo na ito naging pambayad sa aking kasalanan. So we remember, we remind, at pinapaalala natin sa ating sarili, sa pamamagitan nito ginagawa natin linggo-linggo. Ang sabi rito, tuwing kayo ay magkakatipon. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So verse 25, pagkatapos silang kumain, ganun din naman ang ginawa niya sa kopa, which is the cup. Kinuha niya ito at ang kopang ito ang bagong kasunduan. Pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang, pag-alaala. As a remembrance, as a memorial, as a reminder, bilang pag-alaala na yung dugo na yon ay naglinis sa aking kasalanan at ako'y kaisa na sa kanyang katawan at dugo. Ginagawa natin yung panlabas. Reminding each other na kung ako man ay nakakalimot, maaalala ko doon, ako nga pala bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nga meron nga din siyang reminder din dito. And a warning also. Reminder first, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito, iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. We look forward sa kanyang pagbabalik. Sapagkat darating ang panahon, sabi niya mismo, sabi ng Panginoon, darating ang panahon na hindi na kayo gagawa nito sa inyo lamang. Ako mismo ay makakasama ninyo. Sabi ng Panginoong Yesus, bago siya matapos ang kanyang huling hapunan, ako na mismo ang makakasama ninyo. Hindi ko na ito gagawin muli, sapagkat ako'y pupunta na sa Ama, ang susunod na paggawa ko nito ay kasama ko na kayo sa langit. We are reminding ourselves that once in the future, sa iyong pananampalataya, pananatili mo sa pananampalataya, ang susunod na communion mo ay kasama mo na ang Panginoong Jesus sa langit at siya ang magbibigay sa atin ng kanyang katawan at ang dugo. Amen. All together with finality. Sabi na, hindi ko na ito gagawin. Kayo na mismo gawin ito para alalahanin ito. Pero susunod na gagawin ko ito, we will be face to face together with the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Panginoon. We look forward to that, Panginoon. Kaya nga, this is the warning. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa paraang hindi nararapat ay, ito na yan, nakakasala kayo sa katawan at dugo ng Panginoon. Pag hindi nararapat, you bastardize, binabastos mo, o ikaw ay namumusong doon sa ginawang iyon ng Panginoong Yesus. Hindi mo pinapahalagahan. So this is the warning. Verse 28, kaya kailangan suriin din ng bawat isa. Ginagawa mo ba ito nang hindi mo inaalala ang pagkamatay ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay? O ginagawa mo lang ito dahil baka kung ano man dahilan? Ewan ko kung ano mga dahilan, ba't mo ginagawa yon?
Kung ginagawa mo yun para ako'y maligtas, sabi nga hindi eh. Kailangan suriin ng bawat isa ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Pag hindi nararapat, pinapakita mo by means of communion na tayo ay isang katawan. Tayo ay nagkakaisa. Tayo ay nagdadamayan. Ako ay nagpapahalaga sa iyo. Dahil ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, ako ay bahagi ng katawan ni Kristo. Pare-pareho tayo, hindi ako nakikipag-unahan, ako ay makikipagdamayan, ako ay nagmamalasakit. Tayong lahat ay nagmamalasakit sa isa't isa sapagkat tayo iisang katawan ni Kristo. Kaya sabi, pag hindi mo pinahalagaan ang katawan ni Kristo, anong ginagawa mo? Meron kang kaaway sa katawan ni Kristo. Meron kang hindi pagpapatawad sa katawan ni Kristo, sa iyong kapwa mananampalataya. Meron kang bitterness o laban sa iyong kapatid sa katawan ni Kristo. Meron kang hindi pagpapatawad. Meron kang kapaitan sa iyong puso, nakakasala ka sa katawan ni Kristo pag ikaw ay nakikicommunion, showing to the world na ako'y kaisa ng katawan ni Kristo, yung pala naman sa totoo ay may galit ka. That's hypocrisy and a sin against the body of Christ. So bago mo gawin, sabi rito sa verse 27, examine yourself. Dahil pag hindi ito'y ginawa mo, nang hindi nararapat, na meron kang chinichismis na katawan ni Kristo, kasama mo. Meron kang sinisiraan, o meron kang hindi pinapatawad, at ikaw'y kumain at uminom, symbolically saying, I am one with everyone, then you are sinning a sin of hypocrisy at pambabastos sa katawan ni Kristo. Kaya sabi niya rito, paparusahan tayo ng Diyos. Pag ganoon, paparusahan ka. Kaya sabi ni Pablo, kaya hindi pala nakakagulat na yung iba sa inyo nakakasakit. Yung iba nga ay nangamatay pa. Ang sino mang hindi nagpapahalaga sa katawan ni Kristo na siyang pinagbuhusan ng dugo at pagkamatay ng kanyang katawan at hindi mo papahalagaan, merong consequences. There is blessing. Other side of it, pag hindi mo pinapahalagahan, there's curse and penalty to be paid. You have to be very careful. So mas maganda kung ikaw ay meron kang kapaitan sa iyong puso, meron kang kaaway, meron kang chinichismis, meron kang kasalanan, unresolved, binigyan ka ng usher, huwag mong gawin. Isoli mo. Mas mabuti nang ikaw'y totoo kaysa nagkukunyari ka sapagkat nagkakasala ka sa katawan ni Kristo. Eliminate mo muna ang sarili mo. Lord, pass muna ako. Alam ko okay may kasalanan. Kesa ako'y kumain at uminom ng hatol. Sabi rito, parusa ang iyong tatanggapin. Amen? So in summary, ano ang bautismo sa tubig? Balik muna tayo. Ito ay simbolo ng pakikipag-isa ng isang mananampalataya sa kamatayan ni Kristo. Ito ay kamatayan sa krus. Ito ay pagpapahayag sa mundo sa hindi kinahihiyaan at hindi kinaduduwagang pananampalataya kay Kristo Jesus na siyang Panginoon ng lahat. Bakit mahalaga ito? Dahil ito ay utos ng Panginoong Jesus. Ito ba ay daan ng kaligtasan? Ang bautismo ay hindi daan ng kaligtasan. Ito ay ginagawa sa at ng mga mananampalataya kay Jesus. Sa communion naman, ito ba ay daan ng kaligtasan ng tao? Ito ba ay naglilinis sa akin? Ang banal na hapag ay hindi daan ng kaligtasan, kundi ito'y ginagawa ng mga nakipag-isa na kay Kristo at sumusunod sa kanyang mga utos. Ito'y pakikipag-isa, damayan, tulungan, bigayan, pagpapasensya, pagpapatawaran, pagtanggap ng isa't isa, tulungan sa kapwa, mananampalataya. Ano ngayon ang kahalagahan nga nito? Ito ay pagsunod sa pagpapahayag sa kamatayan at buhay ni Kristo sa lahat ng mananampalataya. Kaya pag-ingatan po natin na tayo tumanggap ng kagalakan
at wag nating kainin ito ng hatol sa atin. Let it be a blessing. Let baptism be a blessing. Let communion be always a blessing as a reminder, as a memorial na ginagawa natin dahil tayo'y nakipag-isa na kay Kristo. Salamat sa inyo, Panginoon. Ito po ang mga tinuro niyo po sa amin. Sa mga nakalipas na mga buwan, tulungan mo nga po ang buong iglesia ng TCFC na ito po yung aming pong panghawakan. Suriin namin lagi sa aming sarili. Suriin namin lagi ang inyong mga salita. At kung mayroong mga pagkakaiba pa sa mga susunod pa mga araw, may susunod na mga na taon, kausapin mo nga po kami, bawat isa. Mayroong dapat idagdag, mayroong dapat ibawas. Let this document be alive, alive by your Spirit, alive by your word. Pagpapala para sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po natin ang Panginoon. And as an announcement po for January and February, ang ating pong ang tatalakayin po natin ay yung pong ating tinalakay po, papalawikin po natin yun, yung ating pong tinalakay no isang linggo, which is heaven and hell. Sabi ko nga po, ito po yung sasagutin natin yung mga tanong. Nasaan ba ang mga nananampalataya na pumanaw na? Ano ba ang itsura ng langit? Ano ba ang nangaganap ngayon doon? Ano ba ang activities noon ngayon? Ano ba ang ating inaasahan? Saan ba tayo pupunta? Ano ba ang destinasyon natin? Salamat sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sabi po, tayo po ay tumayo, tayo po ay dadako sa ating pagsamba sa ating Panginoon. And sabi po sa Isaiah 9:6, "For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang sanggol, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay mapapasa sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. A very, very powerful name, wonderful name, and a beautiful name, and that is the name of our Lord Jesus Christ. And together, let us give Him honor and praise and worship. Let us honor Him with our songs and praises. Hallelujah, Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Yes, lift up your voice. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Yes, Lord. Katulad ng pagsilat ng ginong araw, patuloy siyang nagbibigay takla. Kay
nagpakaloob sa ating Panginoon. Dakila ka aming Diyos. Kung nais po nating awitan ng ating Panginoon, inaanyahan ko po kayong sumabay sa ating awit. Dakila ka, O Diyos. Come on. Yes, Lord. Yes. Ito ang ating Diyos na sinasamba. Yes! Oh, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat likhati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka. Diyos Sinoy, dakila ka. O Diyos, O Diyos, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kanwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan,
Napakasarap sumamba sa Panginoon. Amen. Music team, sana laging ganito kasarap. Salamat sa Panginoon. Lahat po ba ay meron ng communion elements? Nakatanggap po ba lahat? Meron na po. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ama naming makapangyarihan sa lahat, puspos ng pag-ibig at awa sa aming mga makasalanan, kami ngayong umaga ay lumalapit sa iyong kabanalan, sa iyong trono ng kahabagan, at kami humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga bagay na aming nasabi at nagawa laban sa bahagi ng iyong katawan sa aming mga kapatid sa pananampalataya at sa mga taong nilikha mo na katulad namin. Sila mga taong pinagbuhusan mo rin ng dugo upang sila'y makaranas din ng kapatawaran mula sa iyo. Kami po ay humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng bagay na aming nagawa laban sa kanila. Atin pong itaas ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanalo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang katas ng ubas. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating inom. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapatawaran na alay sa aming lahat. Ang tanging maibabalik po namin sa iyo, tanging maibibigay namin sa iyo ay ang papuri at walang hanggang pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Muli po nating awitan, pasalamatan, sambahin at dakilain po ang ating pong Diyos na buhay sapagkat sa Kanya, all things are possible. Hallelujah! Let us praise the Lord! Woo! Almighty God, my Redeemer, my hiding place.
Amen. Hallelujah. Masarap sumamba sa tunay na Diyos. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Tunay na dakila ang iyong katapatan sa amin, O Diyos. Tunay na dakila ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat ang Panginoong Hesus ang tunay na Pasko. Binigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, ang siyang naging kabayaran ng aming mga kasalanan. Purihin ka, Panginoon, upang kami makasama mo sa pangwalang hanggan. Kaya salamat, O Diyos, pinaalala mo sa amin ang kahalagahan ng bautismo. Ito'y pagkilala at paghahayag na ang Panginoong Hesus ang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Kaya naman, O Diyos, matapos naming tanggapin ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng banal na Espiritu, tulungan mo kami na malakaran namin ang iyong katwiran. Ang nais namin, Panginoon, itong 2025, kami nagpapasalamat na lubos mo kaming iningatan, iniligtas, at ginabayan, at nanatili kami sa aming pananampalataya. Iyan pa rin po ang dalangin namin sa papasok na 2026. Ang kami patuloy na makapanatili sa iyo. Ano man po mga sitwasyon, mga pangyayari, pangit man sa aming paningin, ito'y mabuti ang iyong layunin. Kaya salamat sa umagang ito, Panginoon, maging sa mga handog ng iyong mga anak. Lord, iniaalay po namin to sa iyo. Patuloy mo po itong pagpalain sa mga nagbigay, Panginoon, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kanilang pamilya. Patuloy mo kaming bigkisin ng iyong pag-ibig. Pag-ibig na hindi nagmamali, pag-ibig na walang katulad na nagmumula sa iyo. Kaya salamat po, Ama, sa paglakad namin sa mundong ito. Patuloy na samahan mo kami. Patuloy na kami makapanatili sa iyo. At patuloy, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay sa amin. At ang banal na Espiritu ang siyang maghari sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, ang papuri at karangalan ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen.